Nasabat ang aabot sa 26 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo sa bayan ng Escalante, Negros Occidental. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Umabot sa 26.6 million pesos na laga ng umano'y smuggled cigarettes na konfiskan ng kapulisan sa isang intelligence-driven operations sa Barangay Alimango, lungsod ng Escalante, Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Joy Malong, PRO NIR spokesperson, pinangungunahan ng Regional Special Operations Group ng Police Regional Office, Negros Island Region, ang operasyon kasama ng Intelligence, Maritime, Provincial, City at Investigative Units ng Negros Occidental Provincial Police Office. Naarestong 29 anyos na lalaki na kinilala ni si alias Jesse matapos na recover sa kanya ang nasabing mga sigarilyo na konpiska sa operasyon ng 447 na karton ng sigarilyo na mayroong unauthorized tax seals at walang health warning graphics. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsagawa ang Police Regional Office 8 ng 2 araw na training of trainers on active shooter mitigation tactical intervention at sa civilian survival procedures. Formal na binuksan ang training sa Multipurpose Hall, Camp Roberto Cangliom, Palolete. Pinangunahan ito sa ilalim ng pamuno ni Police Brigadier General Jisong Capoy. Layunin ang pagsasanay mapalawak ang kalaman at kasanayan ng mga pulis sa pagtugon sa mga insidente ng active shooter, partikular na sa tactical intervention, emergency response at mga pamaraan para sa kaligtasan ng mga sibilyan. Layunin din itong makapaghubog ng mga kwalipikadong trainer na magsasanay naman sa iba pang police personnel at mga stakeholders sa kanilang mga lugar. Ayon kay General Capoy, bahagi ito ng patuloy na capability building program upang mapalakas ang kahandaan at koordinasyon ng kapulisan sa pagtugon sa mga banta sa insidenteng maaring maglagay ng panganib sa buhay ng mga mamayan sa Eastern Visayas. Para sa MBC Network News, mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado sa bayan ng Katubig, Northern Samar ang isang kasambahay dahil sa kasong kinakaharap nito ang kasong anti-fencing law. Inaresto ito sa pinagtinakampanya laban sa mga wanted person ng tauhan ng Katubig Police sa pamumuno ni Police Captain Rensis Timan, ang Acting Chief of Police. Inaresto ang nasabing kasambahay dahil sa paglabag sa PD 1602 o mas kilala bilang anti-fencing law. Ang akusado, ayon sa ulat ng PNP Katubig, isang 53 taong gulang residente na naturang bayan. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest na nilabas mula sa Regional Trial Court, Judicial Region Branch 22, Lawang, Northern Samar noong June 7 taong 2023 pa at may tinakdang piyasa na nagkakalaga na 120,000 pesos. Ipinaalam sa akusado ang kanyang mga karapatan alinsunod sa may iral na batas. Sa operasyon, gumamit ng alternative recording device ang PNP bilang pagsunod sa tinakdang pamantayan bago i-turn over sa korte na may jurisdiksyon sa nasabing kaso. Mula sa NBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 49 na dating magsing-irog ang tuluyan ng pinag-isang dibdib sa isiniwang kasalang bayan kahapon sa Emiliana Hall na pinangunahan ni Balanga City Mayor Raquel Francis Garcia. Sa kanyang mensahe, binigyan din ito ng alkalde na ang komunikasyon at pag-uunawaan ang matibay na pundasyon ng pagsasama ng isang mag-asawa. Ilan sa mga ikinasal ay matagal nang nagsasama at mayroon ng mga anak, ngunit dahil sa kasalang bayan ay nagkaroon sila ng pagkakataong maging ganap at legal na mag-asawa nang hindi na kailangang problemahin ang malaking gastusin sa kasal. Mula sa matagal ng pagsasama, ngayon ay pinagtibay na ng sumpaan at batas ang kanilang pag-iibigan. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.